Ang kasamaan ng dila, may pinanggagalingang iba. Yep. Yan ang puso. Yep. Kaya para luminis ang dila, dapat luminis ang puso. Pabutihin ninyo ang puno, bubuti ang bunga niyaon. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kaya paano po lilinis ang puso? Ayan ang ating problema. Para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. It's always nice to be seeing you once again. And ito pong ating episode ngayon. This is quite special dahil sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong programa dito. A special package po sa mga viewers na tinatawag natin ng mga U3 members na kung saan for a very small fee, they could actually have pang priority seat sa pag-request po ng mga videos. And one of our top na mga U3 members po talaga, si Sister Astrid po, she had actually a request of this particular video. Ito daw po ay aral sa dila. So, hindi ko pa po ito napapanood syempre. So, sa atin pong pag-aanalisa, sa akin pong background po, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So, mga ka-U3, alam niyo po yan na hindi po ako member ng MCGI, hindi rin po ako member ng mga grupo or organization po na binibigyan po natin ng reaction dito. So, sana po ay maintindihan nyo na sometimes I may agree with some points na napapanood ko, sometimes naman po ay hindi din po ako mag-agree. Please take that with a grain of salt, mga ka-U3. So if everything now is ready, let us watch this video together. Let's go. Aralan. Kung halimbawa nakita po natin sa Biblia yung matuwid na pananalangin, yung pananalangin utos ng Diyos, hindi po yun inimbento ng tao, kasi marami pong panalangin ngayon, imbento lang ng tao. Ang katunayan, kinakabisado nga ang mga panalangin eh. Hindi po dapat sa Biblia na ang panalangin ay kinakabisado. Kasi it comes out parang unnatural? Dumadating yun ng ano eh. Or mechanical? Paano mo ba determinin yun? Yun eh, dumadating po ng kusa sa isang nananalangin na kung ano yung pangangailangan niya, yun ang kanyang hinihingi sa Diyos. At ang panalangin hindi dapat kabisaduhin sa dahilang doon sa Roma 8:26, meron pong ganitong nakasulat. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Ayun, yun hong kakulangan ng kapasidad ng taong magsalita sa Diyos. Minsan meron tayong hindi masabi, lalo na kung ang Diyos ang ating kausap. We feel so sorry, we sometimes feel so lowly. Tayo masyadong maliit para makipag-usap sa Diyos. Kaya yung panalangin, ang sabi ni San Pablo, ang Espiritu, ang wika, ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin sa mga hibik na hindi maisasaysay ng pananalita. Therefore, hindi talaga yun kabisado. Ang pananalangin sa Diyos ay iginaguide ng Espiritu ang isang nananalangin para maipadama sa Diyos yung kanyang kahilingan. Yan po. Pero alam ba ninyo na hindi basta natuto ang tao na manalangin, tatanggapin na ng Diyos ang kanyang panalangin. Meron pong isang malaking hindrance o malaking hadlang para huwag mapakinggan ng Diyos ang ating pananalangin. Sin? Yan po Kasalanan? ay ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kababayan, mga kapatid. Kasi sa iba namang mga pananampalatayang napagsusuri ko na dahil kahit ho sabihin siguro ninyo na medyo may kayabangan ang aking sasabihin, hindi ko naman intention hong magyabang. Pero siguro pagdating sa relihiyon,
Marami na po ako nalakbay na siyasat ko na ang doktrina ng iba't ibang mga mayor at minor na relihiyon sa ating bansa. Mga imported na relihiyon, mga relihiyong lokal, at mga relihiyong kolorum. Nalakbay ko na po ang kanilang mga doktrina, ang kanilang mga katuruan. Napansin ko sa kanila, basta nananalangin sila. Nananalangin po sila. Pero wala silang itinuturo upang makatiyak yung kanilang mga miyembro na inaakay kung pinakikinggan ng Diyos yung kanilang mga panalangin. Kasi po, gaya nga nung ating napag-aralan nung nakaraan, hindi basta ang tao'y nananalangin ay karapat-dapat na at pinakikinggan na ng Diyos. Pakinggan niyo po ito sa 7:21 ni Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi o tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang wika ng Panginoong Yesus. Kaya po, talagang sa Biblia, maliwanag yung mga probisyong sinasabi na hindi common na nanalangin ng isang tao, pinakikinggan na siya ng Diyos. At ang isa po na dahilan kung bakit hindi mapapakinggan ng Diyos ang ating panalangin, Kasalanan? yan ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. Okay, before we continue mga ka-youth, pasensya na po dyan, Brother Eli. So sa mga viewers din po, so I repeat, at lagi ko po itong sinasabi, we really pause the videos dahil ito po ay reaction video. So sana po ay wag po kayong magalit. Anyway, so sinasabi ni Brother Eli just on the point na hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. So most likely, as the opposite, no, kung gagamitin natin ng logic yung sinabi kasi kanina, yung mga gumaganap ng kalooban, yun ang pinapakinggan. So applying the opposite of that, so pag hindi mo ginagawa yung kagustuhan o kalooban ng Diyos, most likely He will not be listening to your prayers, mga ka-youth. Ano po? And then, gusto ko din po i-mention yung sa role po ng Espiritu, dahil na-mention po kanina, at least tatlo yung nag-gets ko dito sa akin pong notes. Number 1, the Spirit helps, no? Tumutulong po sa atin. Number 2, namamagitan. And I think yung ideya po ng pamamagitan ng Espiritu is related doon sa number 3, which is the Spirit guides us para, kumbaga, ma-express natin ng tama yung nais nating sabihin sa Diyos. And my understanding also as to the topic, no, ng atin pong parang Bible study po yata ito, no, kung di po ako nagkakamali. This focuses on either, kasi ang title is Aral sa Dila, but I think tumatawid din po ito sa panalangin. And probably yung, kumbaga, the pros and cons, no, ng ating abilidad na makipag-usap, ng ating abilidad na makipag-communicate, no, using our tongue. So palagi ko po, yun po yung magiging gist ng Bible study na ito. Very interesting so far, so let's continue. Umpisa po tayong muli sa isa pang mahalagang bahagi ng ating pagsusuri. Ano ang isa sa mga dahilan na malalaking dahilan at kaya hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng isang tao na nananalangin sa Diyos? Pakinggan niyo po kay Santiago. Meron ganitong pangungusap ang alagad na ito ng ating Panginoong Hesus. Sa 3 at versikulo 7, patuloy. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Merong itinuturo po ritong banal na karunungan ng alagad na ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Santiago, ang bawat uri ng hayop, mga ibon, mga nagsisigapang,
Ito ang wika ay pinaaamo at napapaamo naman ito ng tao. Totoo naman yun eh. Di ba? Pati nga mga leon eh, napapaamo. Pati mga cobra, napapaamo eh. Confirming the word of God na bawat uri ng hayop, ibon at saka ng mga nagsisigapang ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino man tao, wika ng Biblia. No one. Isang masamang hindi nagpapahinga, puno ng lasong ikamamatay. At ang sabi, na siyang ating ipinupuri sa Ama at siya rin naman nating ipinanglalait sa taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mga kapatid kong, wika ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi pala pwedeng ipampuri mo yung dila at the same time na ipinampupuri mo sa Diyos, ipinanlalait mo naman sa iyong kapwa. Hindi pwede. Sabi ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi dapat magkagayon. Hindi pala pwedeng ipampuri mo yung dila at the same time na ipinampupuri mo sa Diyos, ipinanlalait mo naman sa iyong kapwa. Hindi pwede. Sabi ni Santiago, ang bagay na ito ay hindi dapat magkagayon. Meaning, sa isang taong pumupuri, sumasambitla sa pangalan ng Diyos, nananalangin sa Diyos, hindi dapat na yung kanyang dila gamitin niya sa isang bagay na labag. Ang binigyan niya ng halimbawa ni Santiago, tuloy mo pa. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukala ng matamis at mapait. Sakay nakakita ng bukal o sibol na ang sumisibol na tubig mapait o kaya matamis. Pag bukal, pag isang matapsing, flavor lang. Matapsing yun. Ang pagka yun ay manamis-namis, manamis-namis talaga yon. Ganyan ho ang mga uri ng mga bukal. Ano ibig sabihin? Tuloy. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng aseitunas o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi pwedeng magbunga yung higos ng aseitunas o kaya ng ubas. Ang puno ng higos, magbubunga ng higos. Ano ibig sabihin? Tingnan niyo po sa Gis. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi pwede na sa isang siwang lumabas ang dalawang uri ng bukal. Hindi rin naman sa isang puno, pwedeng magbunga ng iba sa kanyang puno. Ganon din naman ang ibig sabihin dito ni Santiago na ang dila, pagka ang isang dila ay masama, hindi pwedeng gamitin yun sa pagpuri sa Diyos. Hindi pwedeng gamitin yun sa pananalangin sa Diyos dahil masama yung dila. Hindi pwede na yung dila na masama ay gamitin mo na magkaroon ng double standard o double purpose. Isang panlait, isang pangsinungaling, isang pandaraya, isang panluloko, isang pambubola, pagkatapos gagamitin mo sa pagpuri sa Diyos. Hindi po ganon. Ngayon, alamin natin sa ating pinag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, bakit nagkakaganito ang dila ng tao? Na siyang nakakahadlang ngayon, kung halimbawa tatawag ka sa Diyos, hadlang yon para huwag kang pakinggan ng Diyos. Dahil dun sa iyong masamang dila, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ba't kaya ang dila ng tao ay nagkakaganon? Pakinggan nyo sa 3:6. First, it's a very practical na Bible study dahil lahat naman po tayo mayroon pong paraan ng komunikasyon. Well, hindi lang naman yun po yan sa mga normal na tao po na katulad natin na kayang gumamit ng language, ng ating mga dila sa pag-express ng ating mga sarili. Literally po, hindi po yan na dila lamang, kundi syempre kahit sa mga deaf-mute pa man yan, yung ideya po dito is yung what we say, yung atin pong kino-communicate. And interestingly, if you notice, of course, marami po ang binigay na parang metaphor, analogy na ginamit yung Biblia na patungkol sa pagiging consistent at dapat na maging pure ng ating dila, ng ating paraan ng pakikipag-usap, yung ating mga ideya. I remember so well, one of my mom's favorite po na mga verses sa Biblia is yung the abundance of the heart, the mouth speaketh
kung ano yung laman ng ating kalooban, ng ating puso, yun po ang lumalabas po sa atin pong mga bibig, sa ating mga dila. Marami po ang mga references, I believe, sa Bible, and most likely, mamimension din ni Brother Eli, yung tongue could burn forests, di ba po? Sa Islam naman po, particularly in backbiting, when you are saying something evil sa isang kapwa mo na nakatalikod, ano po, backbite nga, no? Kinakagat mo yung likod niya, is para dong kinakain mo yung flesh ng isang brother mo, ano, something like that. So, yun po. So, ang atin pong holy book ay meron po talagang mga warning sa maling paggamit ng ating mga dila, ng ating mga ideya na lumalabas sa ating mga bibig, mga ka-U3. At ang dila'y isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili-ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dila'y pinagniningas ng impyerno. Meron ho palang kapangyarihang nagpapagalaw sa dila eh. May impluensya na umi-impluensya sa dila. Ayon ho sa pagkakasabi ni Santiago, ang dila pinagniningas ng impyerno. Meron ho palang masamang umi-impluensya sa dila. Kumbaga sa gitara, may kumakalabit sa kwerdas. Wala ka nakitang gitarang mag-isang tumugtog. May kumakalabit doon. Ganon din yung dila, may kumakalabit. Para magmura, manloko, manlait, swindle, gumawa ng iba't ibang mga bagay. Alam po ba ninyo mga kababayan, para inyo lang maintindihan kung gaano kaselan niyang pananalangin sa Diyos? Alam nyo ba yan dila na yan maraing nagagawang kalokohan? Akala kasi nung iba, ang pinakamasama ka sa tao ang kamay dahil pumapatay. Sabi naman nung iba, yung mata, kaya siya unang natutunaw pag namatay ang tao. Sabi. Meron naman nagsasabi, ang pinakamasama raw, kay ganon, kay ganire. Sa Biblia, isa ho sa pinakamasasamang sangkap natin, yan dila 3:6 nga ulit. At ang dila'y isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili-ibat ang dila. Ang sanlibutan ng kasamaan. Napakarami hong kasamaan sa ating dila, sa dila ng tao. Kaya nga sabi ni Santiago yan dila, hindi napapaamo yan ng tao Mabuti pa yung hayop, yung ibon, yung umuusad, yung gumagapang. Napapaamo yun ng tao. Pero yung dila, hindi mapapaamo ng sino mang tao. Kaya nga pagka si Kristo tao, lalabas, pati si Kristo, hindi niya kayang paamuin ng dila. Mali yun. Kayang paamuin ni Kristo ang dila. Pero tao, walang makapagpapaamo sa dila ng tao. Kapwa tao, wala ho. Sabi, ginaransya ng Biblia ay ang dila hindi napapaamo ng sino mang tao. Sino man Kaya pag ginawa mong si Kristo'y tao pati si Kristo sa labas kasama rito Hindi ka napapaamo ang dila ng sino man tao. Kahit na nga asawa mo na nagalit sa'yo Pag nagalit sa'yo, bubulgar pati yung buni mo sa singit. Bubulgar ka. Diba? Yung babae pag nagalit sa'yo, kakatkat ka sa kapitbahay. Kung gaano ka katakaw, kung gaano ka kaane. Yan. Kasi alam ko, dahil nakakita na ako ng mag-asawang nag-aaway, nagsumbatan bakit ba ikaw? Ilang makuha kita iisa panty mo? Sabi nung sumagot ng babae, ikaw ba? Yun nga, ikang brief mong iisa, butas pa Ano yan? Mag-asawa yan Dapat sana meron silang lihim na hindi malalaman ng iba. Pagka nakatikatihan ni babae na idaldal ang lihim mo, maniwala ka. Pati doon sa mga kapitbahay, ikakalat ka niyan. Kaya tama-tama yung sinabi ng Biblia Ang dila hindi napapaamo ng sino man tao. Alam nyo, yan dila, napakaraing ginagawang kalukuhan yan Sa mga sangkap ng ating katawan, ang dilay isa sa pinakamaraming nagagawang kasalanan. Magbilang ho kayo, mga kapatid. Sabi, huwag kang magsisinungaling. Isa. Di ba dila gumagawa nun? Huwag kang kakatha ng kasamaan. Dila rin yun. Dalawa na.
Sabi, huwag kang magsasalita ng masama laban sa iyong kapwa. Tatlo na. Tres ng Pilipos yun eh. No, huwag magsalita ng masama. Tapos, tatlo na, no? Tapos yung dila, nandadaya yun. Apat na. Yung dila, nagkakaila yun. Kagaya ng ginawa ni Pedro. 5 na. Yung dila, sumasaksi yun sa di katotohanan. Minsan, you are a false witness because of your tongue. Ilan na? 6 na. Oh. Tapos, yung dila, nagliligaw yan. Kala nyo? Nililigaw niya ng mga tao. Yung dila ng mga sinungaling na pastor, ang daing na ililigaw ng dila ng mga yon. Ilan na? Tapos, yung dila, nagliligaw yan. Kala nyo? Nililigaw niya ng mga tao. Yung dila ng mga sinungaling na pastor, ang daing na ililigaw ng dila ng mga yon. Ilan na? 7 na. Ang dila ho, yan pumapatay ang dila. Pakinggan nyo ang katunayan, pumapatay. Sabihin nyo, hindi ka totoo, nakakapatay yan, kala nyo. Pakinggan nyo ha. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Baka naman sabihin nyo, ba't ang nabasa doon, Mr. Soriano, bibig? Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Eh baka ang isipin niya, kinakagat. Hindi ganon. Alin ang nasa bibig na nakakapatay sa kapwa? Pakinggan nyo uli sa Kawikaan. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang kamatayan, at ang buhay, nasa kapangyarihan niya ng dila. Nakakapatay ang dila eh. Pag sinabi nung dila ng presidente, itigil ang pagbitay. Wita mo na, naligtas yung bibitayin sa silya elektrika. Eh, pag hindi kumibo yung dila ng presidente, sinabi, ituloy, iswitch ang silya elektrika. Patay. O, di ba? Sa pagsigaw ng Kastila, sabi doon sa Luneta, nakahilera yung mga Gwardiya Sibil, nakatutok ang baril kay Rizal, sumigaw yung commander, apunten! Fuego. Fuego. Aim. Ibig sabihin ng apunten. Yep. Aim. Apunten. Fuego! Bang! Patay si Rizal. Patay. Naalala ko tuloy yung tula ko nung grade 1. Sa dalampasigan, dagat ng Maynila, Luneta ang tawag ng mga Kastila. Doon nga binarilya ang kaawa-awa, abang Pilipinong martir nitong lupa. Di ba? Ayun, doon binaril. Bakit na? Ba't namatay si Rizal? Iniutos ng dila. Patay! Fuego! O, tama o hindi? Napakarain na gagawa ng dila. Ano? Yung kamay, bilangin mo. Bilangin mo kamay. Ano ba nagagawa niya? Mandukot, manampal, magnakaw. Okay, and like what I mentioned mga kayuthi nga, na it's not just physically what we can do with our tongue, the mechanical way of doing it, but yung nire-represent ng ating mga bibig, ng ating mga bunganga is the idea that is from our brain, the desires of our heart are expressed mga kayuthi sa ating mga wika, sa ating self-expression. Kaya nga po, the abundance of your heart, yun ang lumalabas sa ating mga mouth, sa ating mga bibig mga kayuthi. So I like how Brother Eli is juxtaposing the idea of the evil that could be done physically by your hand and then the evil that is kumbaga ignited, initiated by your tongue. So maganda po yung kanyang pagkukumpara ng dalawa pong paraan ng pagkakasala. Binilang niya pa nga, that's more than 6, and then sinasabi niya mabibilang mo lang literally, no pun intended, sa iyong mga daliri, sa iyong mga kamay ang magagawa na kasalanan ng iyong mga kamay, ng iyong paggawa. Manakit. It falls only to 2 ang nagagawa ng kamay, pang-uumit, pagnanakaw, pagkuha ng hindi kanya, at pananakit ng kapwa. Yan lang ang nagagawa ng kamay. Pero ang dila dae. At ang perwisyong magagawa ng kamay, maliit. Bakit? Eh kasi, kamay, limitado yung yan eh. Pero yung dila pag na-transfer yun ng kapwa dila sabi ko nga sa inyo may nakakita ng ahas. Naku, nakakita ng ahas, ganito kalaki. Naku, kami ahas sa loob ng bahay. Ganyan kakalaki, ang tingin nung nakakita ito. Naku, meron daw nakitang ahas sa loob ng bahay, gagahita ang ahas.
Mamaya, sawa na yun eh. Saka sasalin-salin eh. Ganun ang dila eh. Ang dila, nandyan ang mga unexpected. Yung hindi mo sinabi, sasabihin ng dila. Pag na-transfer yan, o ano-ano na kalokohan yan. Kaya ang Diyos, ayaw ng Diyos, maniniwala tayo doon sa salit-saling sabi ng mga tao. Kasi pag nagsasalit-sali na, naiiba na eh. Pakinggan nyo. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Ingat kayo sa mga salit-saling sabi ng mga tao. Kasi nga, may possibility, pag isinasali na, naiiba na eh. Naiba. Kaya alam nyo, nagkakagera sa mundo dahil sa salit-saling sabi. Ano po ibig ko sabihin? Talagang malaki ang kapangyarihang nagagawa ng dila. Ito dapat nating mapag-ukulan ng pansin. Kasi kung mananalangin ka at ganito kondisyon ng dila mo, pangit. Pakinggan nyo. Sa Roma 3, versikulo 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kita nyo, kaya pala naman sumasama ang dila ng tao. May kamandag ng ulupong. Kilala nyo ba sa Biblia kung sino po yung ulupong? Yung ahas? Si Satanas yun eh. 12:9 ng Apokalipsis. Si Satanas ang tinatawag na matandang ahas. Ngayon, ang mga anak ni Satanas tinatawag ni Kristo lahi ng mga Old ulupong. serpent. Basa. Old serpent. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong. Kita nyo? Mga tao tinatawag ni Kristo lahi ng mga ulupong. Ibig sabihin, nalahian na ng kasamaan ng demonyo. Meron kasi silang kamandag ng ulupong sa ilalim ng kanilang mga dila, ng kanilang mga labi. Ano yung kamandag ng ulupong? Ano ba yung kamandag ng demonyo? Ano ba ang nakakasama doon sa daladala ng demonyo? Pakinggan nyo sa 8:44 ng Juan. Basa. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kasinungalingan ng daladala ng demonyo, yun ang ipinundar ngayon sa mga dila ng mga tao. Kayo mang ngayon ng Diyos, ang mananalangin sa inyo sinungaling. Pakinggan nyo kaya, ang mananalangin sa inyo masama ang dila, masama ang mga pinagsasasabi, puro pandaraya, pambobola, panliligaw. Pakinggan kaya ng Diyos yun, 9:31 ni Juan. Pakinggan nyo po. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Yun. Para mapakinggan ng Diyos, kailangan gawin yung kanyang kalooban. Pero kung halimbawa, manluloko ka, mandaraya ka, ang dila mo yung masamang dila, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Kaya, para maalis, kapatid, di ba yung nakasunod doon? Opo. Para maalis yung kasamaan sa dila, anong gagawin natin? Problema pala yung dila na yan eh. Mananalangin ka, hindi pakinggan ng Diyos dahil sa dila mong masama eh. Sa public speaking perspective mga kayuthi, gusto ko lang pong i-mention dito, what makes this preaching of Brother Eli interesting, at least sa public speaking perspective, is yung idea na ng recapitulation at saka reiteration mga kayuthi. So, it is a common technique na ginagawa ng mga public speakers. Ang pag-uulat ng main point mo, kung napansin niyo po kanina, yung pag-uulat ni Brother Eli na sa lahat yung ang mahirap na i-tame, mahirap na paamuhin. And hindi nga actually, no man,
can tame the tongue. Ganun ka delikado ang pwedeng magawa ng ating mga dila. In fact, yung pagkakasabi nga po kanina ni Brother Eli, ano yung kapangyarihan ng dila natin? Death and life. So, pinapakita po talaga yung utmost na importance ng ating mga dila. So, let's continue. Anong gagawin natin para yung dila na yun bumuti? Para maalis yung kasamaan sa dila. Anong gagawin natin? Problema pala yan, dila na yan Mananalangin ka, hindi pakinggan ng Diyos dahil sa dila mong masama anong gagawin natin para yung dila na yun bumuti? Pakinggan nyo. Sa Mateo 12, may paraan para bumuti yan Hindi yan mapapaamo ng tao. Pero ang Diyos may paraan para pabutihin ang dila. Pakinggan nyo. O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon. Sabi ho ng Biblia, pag pinabuti mo yung puno, bubuti ang bunga. Pasamain mo ang puno, sasama ang bunga. Ano ibig sabihin ni Jesus? Tuloy ang basa. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Kayo ikang mga lahi ng mga ulupong, paano kayong masasamay makakapagsalita ng mabuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ayun. Alam nyo pala, kung alin yung lumalabas sa bibig, yung pala yung nandun sa puso. Kung masama ka, masama ang puso mo, paano kang magsasalita ng mabuti? Right. May Makes sense. pinakikitang karunungan ng Panginoong Hesus dito. Ang karunungan po rito mula sa Diyos, yung palang kasama ang lumalabas sa dila, nanggagaling sa puso. Yung palang dila, may puno. May puno ang dila. Ang dila, outlet lang nung galing sa puno. Pabutihin nyo ang puno, bubuti ang bunga. Pasamain nyo ang puno, sasama ang bunga. Paano kayong magsasalita ng mabuti kung masasama kayo? Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Anong katunayang yun ang ibig sabihin? Pakinggan nyo sa 6 ng Lucas, versikulo 45. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Bakit? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Tanyo. Maliwanag na maliwanag ho ang Biblia. Sabi ng Diyos, ang mabuting tao, kumukuha ng mabubuting kayamanan sa kayamanang nasa kanyang puso. Ang masamang tao na may naglilitaw ng masama mula sa masamang kayamanang nasa kanyang puso. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Para maintindihan nyo, kausapin mo ang isang negosyante tungkol sa negosyo. Naku, lalabas na lalabas ang kanyang nasa puso. Mahilig siya sa negosyo. Negosyante siya Lalabas yun. Kausapin mo yung sabungero tungkol sa sabong. Sugal. Naku, ilalabas lahat. Pati kaliskis ng manok kung ilan yung magandang kaliskis. Sabihin siya yun lahat yun. Dahil, yun ang hilig niya, yun ang nasa puso niya. Kausapin mo ang isang babaeng umiibig, ano? Halimbawa, 3 naliligaw, kung sino iniibig niya, halimbawa, sinabi mo, hoy, may ipinapasabi sa'yo si Teddy. Ha? Hindi ako interesado. Kasi wala sa puso niya may pinapasabi ka sa'yo si Mario Ha? Saan mo ikaw nakita ha? Ano sabi? Sunod-sunod na yun. Magdamag kayo, hindi titigil yun. Ha? Yun ang nasa puso niya si Mario Di ba? Kaya pag pinag-usapan niya yung nasa puso niya, okay lang yun. Sa kasaganaan kasi ng puso, lumalabas sa bibig yun Kaya pag masama yung nasa puso, masama ang lalabas sa bibig. Pag mabuti yung nasa puso, mabuti yung lalabas sa bibig. Tingnan ninyo, pag salita ng Diyos ang nasa puso ng mangangaral, yun ang lalabas sa bibig. Pero, pag ang nasa puso ng mangangaral ay sarili niyang imbento, talon, lundag, 3 itlog, wala sa Biblia yun. Imbento yun Makikita mo na wala sa puso niya yung salita ng Diyos. Kasi ang tinuturo niya, hindi yung salita ng Diyos Kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas sa bibig. Ngayon, yung dila masama,
Yung masamang dila, ayaw pakinggan ng Diyos yun. Hindi pwede na sa isang siwang lumabas ang dalawang uri ng tubig. Isang masama, isang mapait, isang matamis. Hindi rin naman pwede sa dila ng taong ipinangpupuri sa Diyos at ipinananalangin, kasabay na lumalabas naman yung kasamaan, panluloko, pagdaraya, pambubola, mga kasinungalingan. Hindi pwede. Para luminis ngayon yung dila, para pakinggan ng panalangin, ang ultimo remedyo, yung mismong puso na pinanggagalingan ng lumalabas sa dila, yun ang dapat na luminis. Ang tanong, paano lilinis ang puso? Meron bang tanong na hindi kayang sagutin ng Biblia? Meron mo ba? Palagay ko, wala eh. Basta itanong mo kay Soriano. Biblia sasagot. Ako, hindi ako magtatanong. Ako na mismo ang tatanong. Mapalagay ko lang ako'y kagaya rin ninyo na nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Biblia. Gusto namin pakinggan kami sa panalangin. Kailangan lang aming dila maging malinis sa Diyos. Paano lilinis ang dila? Lilinisin yung puno ng dila. Ang puno ng dila ay ang puso. Kung masama ang puso, masama rin ang lalabas sa dila. Ang katunayan, pakinggan nyo, sa 15 ng Mateo. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, Kita nyo? mga pamumusong, Kita nyo? Sa puso nang gagaling lahat ng masama Pati yung pagsaksi sa di katotohanan, pati yung pamumusong. Kaya yung lumalabas sa dila, galing po yun sa puso. Kung masama ang puso, ano ang sabi? Kita nyo? Sa puso nang gagaling lahat ng masama Pati yung pagsaksi sa di katotohanan, pati yung pamumusong. Kaya yung lumalabas sa dila, galing po yun sa puso. Kung masama ang puso, ano ang sabi ng Diyos? Pakinggan nyo sa 17:9 ni Jeremias. ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Kanyo? Sabi ng Diyos, ang puso magdaraya higit sa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? May makakaalam ba? Ano malay mo? Sabi nung naliligaw sa'yo, susungkitin ko ika ang mga bituin at ilalagay ko sa iyong paanan. Bilib na bilib ka naman, kaya sarap-sarap naman pagkaliligawan ka na ang pakiramdam mo, umaakit ka sa langit. Lalo na kung halimbawa ikaw wala na talagang pag-asa sa biyaheng Bicol, may naligaw na lukol-lukol na ligaw sa'yo. Yung pala naman ikaw bubulahin lang. Masarap ng yung tao, ewan ko ba, ba't ang tao galit pag sinasabi mo yung totoo? Pagka naman binobola mo, tuwa naman. Meron mga taong galit, tuwa pag binobola. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Ito, tuwa naman siya. Itsura naman alam naman niyang hindi naman siya maganda. Pero tuwa siya. Yung mga pangako ng mga nanliligaw, gagawin kita ikang reyna ng aking tahanan. Wow. Hindi kita paglulutuin. Ganon. Hindi kita paglilinisin ng bahay. Gagawin kitang parang prinsesa. Hindi ka maglalaba. Ano pa nga naman ang gusto mo? Biro mo yung mag-aasawa ka, hindi ka maglalaba, hindi ka magluluto, hindi ka maglinis ng bahay. Napasagot. Nung napasagot na, pagkaraan ng ilang buwan, umuwi na sa kanila. Umiiyak. Inang! Nanalangis. Bakit? Akala ko ikasanto. Demonyito pala ikaw ng pangasawa ko. Bakit? Hindi raw paglilisin ng bahay. Paano walang bahay? Hindi raw pagluluto. Paano walang iluluto? At tamad pala ang batugan. Nako. Paano ka maglalabay? Wala kang lalaban. Di ba't siya wala? Irresponsable yung nakuha mo lalaki. Saan ka nakuha? Sa dila. Niloko ka sa dila. Di ba? Yung mga manananso, kaya nakakatanso dahil sa dila basta ba yung sesenyas lang ba yun makakaloko na yun? Hindi. Sales Sige nga, stop. bibili mo ba yung ginto kung senyas lang ng senyas yun? Marunong magsalita yun. Naku, ito ikagaling pa ito sa mga ita. Nahukay talaga kahit sa bundok. Madulas ang dila. Kahit nga bulol na dila ngayon, nakakakumbinsi. Di ba? Bulol na nga, nakakakumbinsi pa yung dila. Yun ang sabi sa Biblia Pero,
Yung dila pala, per se, hindi naman kanyan lahat yung kasamaan na yon. Ang kasamaan ng dila, may pinanggagalingang iba. Yep. Yan ang puso. Yep. Kaya para luminis ang dila, dapat luminis ang puso. Pabutihin ninyo ang puno, bubuti ang bunga niyaon. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kaya paano po lilinis ang puso? Ayan ang ating problema. Para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Paano lilinis ang puso ng masamang puso ng isang tao? Pakinggan niyo po sa awit 119:11, ganito nakasulat. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ayun, sabi ni David, ang salita mo ay aking iningatan So I may not, sa so I may aking not sin puso against you. Yeah. upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ano ho ang panlinis ng puso? Hindi hubugbog. Hindi. Hindi arte. Malilinis ba ang puso ng mga... Hindi nalilinis ang puso ron. Ang katunayan, naaprubahan na yan sa Israel eh. Yung araw-araw misa ng misa, hindi nakakalinis ng puso yan. Ebriojes. Pakinggan nyo. Yung mga saserdote sa Israel nung araw-araw, may misa. Basa. At katotohanang ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayunding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. Yun. Araw-araw, gayon din. Pero tayo ba nalinis? Naalis ba yung kasamaan sa ating mga puso? Yung pagsisinungaling, yung pangdaraya, pagtataksil sa asawa, pakikipag-date kay kumpare, naalis ba? Naalis ba yan ng silya elektrika? Naalis ba yan ng lethal injection na sinasabi? Naaalis ba yan ng mga kung ano-anong organisasyong itinayo ng tao? Mabibigo ang lahat ng tao. Hindi kayang palinisin ang puso ng kung ano-anong bagay na inimbento ng tao. Iisa ang lunas dyan. Sabi ni David, ang salita mo, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ito po ang pinaka-epektibo para ang puso ng tao ay luminis at bumuti. Yung salita ng Diyos. Kaso hindi tinuturo ito. Sa Katoliko nanonood ako ng mise. Kakanta. Nyakote, babasa. At ng panahong yaon ay tumindig si Artaherjes. At pagkatapos ba, ang unang pagbasa. Binasa na. Paliliwanag ba? Hindi. Basta ang unang pagbasa. Kakanta na ngayon ng choir. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa wika mong banal. Salamat po. Maaalis ba paglalasing mo ron? Kaya nga ikaw Katoliko, 70 taong kang lasenggo di ba? Maaalis ba paglalasing mo ron? Kaya nga ikaw Katoliko, 70 taong kang lasenggo di ba? Nalinis ba? Aprobado yung Biblia, yung salita ng Diyos, di mo matututulan Walang panlinis sa masamang puso ng tao. Yung kasakiman, yung mga pagtatanim, yung pagkapuot, yung hatred, yung pait, yung sari-saring mga bagay na masasama na kung minsay lumalabas sa dila para ihawa ang ibang tao, naaalis yun ang salita ng Diyos. Yan po ang dapat niyong pansinin, mga kapatid. Salita lang ng Diyos ang makakaalis mo. Wala na iba. Mabibigo ang itatayong institusyon ng tao. May nagtayo ka nga ng institusyon, wala naman salita ng Diyos puro daldalan lakit, kwentuhan Praise the Lord, amen! That's right. Hallelujah! Maaalis ba ngayon yung maalis yung masama? Hindi. Salita ng Diyos ang pampaalis dyan, pampalinis. Katunayan, sa 15, versikulo 3 ng Juan. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ayun. Malilinis na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sa inyo'y aking sinalita. Ang wika ng Panginoon. Di ang panlinis talaga, yung salita ng Diyos. Pero tatanong tayo uli,
Paano malilinis yung puso ng salita ng Diyos? Basta ba makikinig ka ng salita, lilinis ka na? Basa, 1 Pedro 1:22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa Paano? sa inyong pagtalima sa katotohanan. Yun, hindi naman basta dinaldal yung salita ng Diyos, makakalinis na eh. Hindi ho, nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Kailangan sundin yan. Kaya yan, ipinapasunod eh. Dito ho sa aming samahan, yung salitang aming pinag-aaralan, ipinapasunod namin yon. Hindi pwedeng wag sundin yun. Bakit? Pag hindi sinunod, tinitiwalag namin ang aanib dito na aayaw sumunod. Halimbawa, bawal lang maglasing. Laglasing ka, pangungusapan ka. Inulit mo na naman uli. Baka naman ikaw ay napilit lang. Paalalahanan ka. Pero pagka talagang ayaw mo na, 3 beses na, lasing ka na naman uli. Ano ang sabi ng Biblia? Pakinggan nyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Pagkatapos ng una, ng ikalawang pagsaway, di 3 na, itakwil mo, sabi ng Diyos. Kaya ako kami, nagtitiwalag kami, para ipatupad yung salita. Kasi pag walang disiplina, hindi maipapatupad yung salita ng Diyos eh. Bakit? Pag natamnan ng salita ng Diyos yung mga tao, yun talaga salita ng Diyos ha. Magbabago. Pag nalinis na ngayon ang ating puso, di malinis na rin ang dila, manalangin ka. Ano natitiyak mo pag mananalangin ka? Na malinis ang puso at malinis ang iyong dila. Pakinggan nyo, sa Pedro. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Kita nyo, yun ang magagawa nun eh. Pag malinis ka at matuwid, sabi ng Biblia, ang mata ng Panginoon nasa mga matuwid. Ibig sabihin, binabantayan niya yung matuwid. Ang kanyang pakinig nasa daing ng matuwid. Dumaing ka man, may nakikinig sa yung Diyos. Hindi kagaya ng daing ka ng daing, walang makinig sa'yo. Di ba? Mula pagkabata, nananalangin ka na yung asawa mo, sana po, Panginoon, yung asawa ko po, babaero, sana po, wag na po mang babae. Niluhuran mo na si Santa Maria, San Escolastica, si San Gabriela, lahat na ng santa niluhuran mo. Napakinggan ka ba? Baka kaya hindi ka napapakinggan dahil wala namang pakinig yung niluluhuran mo. At isa pa, ikaw na nananalangin, hindi karapat-dapat yung puso mo. Kailangan kasi, yung sinasabi kay Timoteo, pakinggan nyo. Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Yun, dapat ang tumatawag sa Diyos mula sa pusong malinis. Dapat mula sa pusong malinis. At natitiyak natin na pakikinggan na kahit kailang dumaing kahit kailang ka manalangin, may nakikinig na Diyos pag matuwid ka sa Diyos. Yan po ang dapat natin makita. Kaya kailangan mga kapatid, kayo po, dumadalo kayo, regular. Umpisahan na nating maglinis ng puso. Alisin na natin yung puso natin galit sa mundo. May tanim na hinanakit sa kapwa. Pusong mandaraya. Pusong mapang-agrabyado. Pusong kung ano-ano ang iniisip na masama laban sa kanyang kapwa-tao. Yan po ang lunas para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Sa susunod po, itutuloy po natin ang iba pang bahagi nito. Okay mga ka-U3, so dyan na naman po nagtatapos ang ating reaction sa isang Bible study ni Brother Eli. And I'm guessing this is around probably 1998, 1999 sa palagay ko dahil nag-reference po si Brother Eli ng lethal injection. Yung kay Leo Echegaray po is around 1999. Kung di po ako nagkakamali, under po yan kay Pangulong Estrada. Ayan. But anyway, some interesting points lang po. It's about, of course, yung power ng tongue, no? And how evil it can be. Ang
nag-i-initiate niyan. Yung kumbaga ang logic nga ni Brother Eli is parang gitara, nagsastrum po niyan ng kwerdas, ang demonyo, ano po. So it shows to us how damaging the tongue could be and how evil it could be. And ang tinuturo po sa atin dito ni Brother Eli is yung pagiging consistent, ano po, ng ating dila at pagiging pure dapat. So couldn't be na kumbaga parang bukal, ano, parang spring na hindi pwede na magkakaiba-iba yung lasa. Kung yung tongue mo na ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos, hindi pwede, or pananalangin sa Diyos, ay hindi pwede na maging masama ito, ano po, maging wicked yung tongue natin. And of course, yung na-mention ko rin po kanina, yung ideya ni Brother Eli as to yung public speaking technique po na tinatawag natin na pag-recap at pag-reiterate, ano po. So, pansin niyo po yan sa middle part po ng kanyang speech is inuulit niya nga po na yung tongue ay mahirap na paamuhin. Unlike sa mga wild beasts, kaya nating paamuhin yan, pero ang ating dila ay imposible na matame po ng isang tao. So how do we do it na ang ating mga panalangin ay naririnig ng Diyos? So ang sinasabi ni Brother Eli sa last part ng kanyang preaching is only ang Word of God lang po, ano, ang Word of God lamang po ang kaya na mag-cleanse, na maglinis ng ating mga puso, and you do that by following the truth, pagsunod sa katotohanan. In part, nasabi din ni Brother Eli yung pagtitiwalag, no? Like ang example nga po na sinabi niya is yung paglalasing. So merong 3 times, parang kumbaga 3-strike rule. So I'm curious mga ka-youth, sa mga members po ng Church of God, baka pwede niyo pong ma-explain a little bit dyan po sa comment section natin kung ano po yung paraan ng pagtitiwalag, ano ang mga quote-unquote offenses, ano po, mga kasalanan na pwedeng magawa ng isang miyembro na, yun nga, 3-strike rule, no? Una, pangalawa, pangatlo, titiwalag na. So ibig sabihin po ba ng pagtitiwalag, wala na po talagang chance na bumalik pa sa simbahan, sa iglesia, ang particular na member na itinakwil na po mga ka-youth? So does it mean na forever na pong hindi na or wala ng chance talaga na sumama ang isang kapatid kapag siya po itinakwil? Gusto ko rin po malaman sino ang may karapatan na magsabi. I'm guessing syempre siguro sa lokal po, ano, siguro may isang naka-assign po dyan at kapangyarihan po ng staff na yan na kumbaga mag-assess or based syempre sa mga complaints din ng other members po siguro or sa kanyang own na observation. Ano po, interesante po yan para sa akin dahil nasabi ni Brother Eli nga yung 3-strike rule. Anyway, so maganda po syempre ang flow ng Bible study na ito, napakadaling sundan, and yung technique nga po ni Brother Eli na pag-uulit at pagbibigay ng mga halimbawa. Ayan, so as a listener, I'm very sure na ito po ay valuable para po sa lahat. Kaya nga po, isa sa mga paborito kong Christian song actually yung Create in Me a Clean Heart. Di ba? Kasi nga po, the abundance of the heart, the mouth speaketh, mga ka-youth. So ano pong masasabi nyo sa episode na ito? At sana po ay nasundan nyo po syempre ang atin po palabas from start to finish. If you like these kinds of episodes, mga ka-youth, mga religious content, mga preaching, ayan, you can also watch this video here. You can also watch this video here. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo. Dahil libre naman yan. And also, hindi po kami kumikita. Yan po sa pag-subscribe po ninyo. Para lang po ma-update po kayo kapag nag-upload po kami ng mga bagong episodes. So I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!